Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video, nakita nyo naman yung post ko kanina sa aking YouTube channel. Ngayon nga, ang gagawin natin is magko-Q&A tayo. So, naisip ko gawin tong video na to kasi every time na nagla-live ako or comment sa vlog ko is madami kayong mga questions since nga lumipat tayo ng bagong bahay. So, yung lahat na mga nakakapagpagabagag, basta yun, na mga katanungan nyo ay sasagutin natin yan ngayon sa ating video. Guys, comment below, medyo awkward ba yung ng camera natin? Pero anyway, bago natin sagutin ang ating mga katanungan, ang inyong mga katanungan, may makakasama tayo ngayon, ang inyong most loved person sa aking vlog. Kaya gusto nyo din sumama ngayon sa vlog ko for the first time, pumayag siya ng kusa. Tawagin natin, walang iba kundi si William! Hi guys! So, si William ang kasama natin sa vlog for today's video. Ang gagawin ni William is siya magbabasa ng mga question. So, tapos, yun lang yung gagawin niya, magbabasa siya. I-check lang natin kung marunong pa siya mag-reading and comprehending habang nagva-vlog tayo today. So, handa ka na ba, Yap? Handa na! Okay. Maghanap ka na ng question. Question number 1. Any plans on saving money for the future? Yes, guys. Yes, guys. Yes, may plan, of course. Mahalaga ang future, guys. Lalo na ngayon si Mama is hindi naman pabata. And, syempre, ako lang din yung mostly inaasahan dito sa family namin. So, syempre, gusto ko din na hindi ako yung mahihirapan in case of emergency. Pag kailangan ko ng pera, ganyan. So, para at least, if ever man may mangyaring hindi maganda pero wag naman sana, is lagi tayong prepared. And syempre, yung everyday needs, mahalaga din yon, di ba? Question number 2. Ano yung mga pangarap mo lang dati na na-achieve mo na ngayon? Pangarap ko dati. Ang pangarap ko lang kasi, isa sa mga pangarap ko talaga dati is to build a house for Mama. But sadly nga, ayun, na balitaan niyo din naman na yun nga, sinorender, wala na sa amin, lumipat kami dito sa bagong bahay. So, ayun yung isa sa mga dream ko na nahawak ko na sana, na unti-unti ko na sanang natutupad, pero binawi sa akin. But it doesn't mean naman na failure ka or parang hindi ka talunan sa buhay kasi hindi naman nabe-base doon yung pagiging success mo sa buhay. Ang mahalaga is may matutunan ka doon sa pagkakamali mo, at the same time gumawa ka ng solution para ma-overcome mo yung pagkakamali mo. So yung mga pangarap ko siguro na na-achieve ko na ngayon is, pangarap ko na rin na gusto na-achieve ko ngayon is yung long life ni Mama. Kasi syempre, isa din sa mga pinakamagandang gift ni Lord is yung mahabang buhay ni Mama and yung pagiging healthy niya sa age niya ngayon. Hindi naman lahat nabibiyayaan ng ganon. So, hindi man ako mapalad dun sa parang dream ko dun sa bahay for Mama. Ang mahalaga is healthy si Mama. And maayos siya. Wala siyang sakit, wala siyang maintenance. Yun na, mahalaga naman na sa akin yun. And masaya na din ako doon. How much ang rent nyo monthly? Ayan. Isa din yan sa frequently question na tinatanong nyo every time na nagla-live ako or comment nyo. So, dito na po natin sasagutin. Since doon nga sa lumang bahay, ang binabayaran namin monthly noon is 57,000. Dito naman sa bago namin nilipatang bahay is 40. ang rent namin is 40. Anong 40? 40K. Bakit? Huwag ka na magsinungaling, hindi 14. 14 lang yun! 14 lang. Charing lang. So, ang rent namin dito is 14K. Actually, 15,000 to. Tinawaran lang namin. So, 14,000. And, medyo pricey talaga siya, guys, kung tutuusin, ha? Kasi, ang mga renta ngayon is nagmahal na din talaga. Kasi nga, lahat naman talaga ay nagmamahal. But, kaya din namin pinush dito lumipat kung bakit same subdivision pa din is because hindi naman to pang long term. This is just temporary solution kasi nga kailangan namin umalis na doon from our old house. So, soon, kapag nakaluwag-luwag, as in yung sobrang luwag na, charis,
kapag nakaipon na tayo, kapag madami na tayong savings, ang plan namin na ni Mama is bibili kami ng lote tapos kami mismo yung gagawa ng house. Kasi parang sa natutunan namin sa past naming mistakes is isa sa mga lesson na natutunan namin is mas maganda talagang from scratch ka na ikaw gagawa ng bahay. Kasi pag ganito, yung mga i-build na subdivision, mahal kasi talaga siya, guys. Kumbaga, hindi lang naman yung lupa binabayaran mo doon. Syempre, may interest na yung kasama ng developer. Mas makakatipid ka talaga kapag from the scratch. Kasi unang-una pa doon, hindi mo na i-renovate yun. Kasi yung gusto mo ng design yung magagawa mo doon, unlike sa pagganto, syempre, wala ka namang choice. Pag hindi mo gusto, magpaparenovate ka. At the same time, mahal pa yung monthly. Kaya kailangan ko munang mag-ipon ng malaki-laki para, ang kailangan kasi pag from the scratch naman is meron ka na talagang money agad. So, isa yun sa mga goal ko, kahit hindi naman this year, pero siguro in God's time, maybe next year, manifesting. So, isa yun sa mga dream ko or goal ko next year. Kaya mas talo pa natin sisipagan. So, I hope na nasagot ko ang inyong question. Plano ka bang ituloy ang pag-aaral mo sa hinaharap? At kung tutuloy mo naman, anong kurso mong gusto mo sa college? Walang ililikod. Iharap lang. Ito. Ang corny ni Emma Condesa, kaya ka nababash. So, of course, guys, if I had a chance, actually, I had the chance naman. But hindi nga lang kasi siya sa timeline ngayon. Kasi katulad nitong ganito ngayon, may mga kailangan kaming gawin na kailangan din talaga ako dito. So, kumbaga, sacrifice talaga. Yun yung mga masasabi mong kailangan mong magsakripisyo. And hindi ko din naman pinagsisisihan na nag-stop ako. Kasi before pa naman mangyari ito, nag-stop na talaga ako nung pandemic kasi ngayon nga nawala din si Kuya. So, bumalik lang ako ng pag-aaral nung nagkabiti ako kasi nga nag-varsity ako. So, if ever, pag nagpa-plan kaming mag-aral ng mga impacta talaga, gusto namin kami yung mga mean girls, sabay-sabay kami, tapos magkakaklase kami. Tapos kami pinakamatanda na estudyante dun sa room na yon. So, don't worry guys, if we had a chance and if perfect timing na, why not? Kasi mahalaga din naman talaga yung pag-aaral and masaya mag-aral, lalo na pag nasa tamang environment ka. Pero for now, hindi pa muna siguro. Ano ang favorite bonding nyo ni William at ni Mami? Binasa niya talaga yung ganyan. Favorite bonding, siguro pag kumakain kami ng sabay-sabay ng lunch. Lalo na pag favorite namin ni William yung niluto ni Mama. So, ang mga favorite food namin ni William is caldereta, menudo. Yun yung mga luto na bonding namin na favorite bonding pa namin ni William is midnight snack. Ang pagkain ng french fries sa madaling araw. Tapos kami naman ni Mama, pag binabaliw ko lang siya, pag kunwari, sasabihin ko, maglinis-linis ka nga ng bahay, pagod na ako. Kumbaga, ginagaya ko yung sinasabi niya lagi sa akin. Ini-imitate ko siya. So, ayun, tumatawa siya. Papapiliin ka between love and money. Ano ang pipiliin mo? Money. Tama. Why money? Oo. Because pwede kang mahalin ng tao nang dahil sa money. Kasi kung love pipiliin ko dyan, kung may love nga, wala man akong kakainin. Wala akong papakain sa kanya. Money na lang. O kaya kahit wala akong love, at least may pera ako, masaya ako. You think masyado ka pang bata to shoulder a lot of responsibility? Do you think, sa tingin ko, Tingin mo, sa personal ko naman kasi, kumbaga nung bata pa lang kasi talaga ako, namulat na ako from this responsibility. At that time, hindi ako parang nafe-feel pa yung burden, like yung bigat ng responsibilities. Kasi super gaan niya because of Kuya Lloyd nga. Kumbaga madali ang lahat. Kasi nga, mag-vlog lang kami ng kasama si Kuya Lloyd, mataas na yung views, mataas na yung revenue. Pakita lang namin si Kuya Lloyd sa vlog, siya nachichika, okay na. But nung nawala kasi si Kuya, nagbago ang lahat. So, kailangan naming magkanya-kanyang strategy or paano namin bubuhayin yung sarili namin. Since nga, ay may kanya-kanya naman kaming channel. So, nagkaroon kami ng challenge sa sarili namin kung paano namin bubuhayin yung sarili namin. So, from that, doon ko nga na-realize kung gaano kabigat. And at that time kasi nung kinuha ko nga yung house namin, I am so confident kasi talaga na kaya kong bayaran. Because sobrang dami ko ang savings noon. But sadly nga,
from the decision na nagpa-renovate nga, ayan, nakwento ko naman na yun sa inyo, naubos nga yung savings ko. That's the reason, isa sa mga biggest factor kung bakit din hindi ko na na-maintain yung pagbayad dun sa isa naming bahay, sa unang bahay. Pero, ako naman, masaya naman kasi akong ginagawa ko kasi hindi ko naman siya ginagawa sa ibang tao. Si mama naman yung inaanohan ko at si William, which is hindi naman ako nangihinayang dun. Kasi, unang-una family ko naman sila, pangalawa hindi naman sila ibang tao sa akin, and at the same time, ini-help din naman nila ako, hindi naman nila ako pinipressure. Like, ano ba? Mag-ano na kailangan ko ng ganyan. Wala namang ganong to the point, guys, na gaganon ako ni mama, magbigay ka, ganyan. Walang ganong pressure. Yung mga iniisip nyong, kumbaga parang ako lang yung walang ganon. Sinusuport ako ni mama in the best way. So, ayun. Ano yung routine or ginagawa nyo noon sa dati nyong bahay na hindi nyo nadadalhin at gagawin sa bago nyong bahay? Actually, parang wala namang nabago na routine. Hindi, ano lang, like parang iiwan natin sa past. Iiwan? Oo, kunwari, mas lalo mag-iiwan Nga ka, ikaw, Para sa akin, like parang careful na sa mga ginagawa namin dito kasi renta lang naman to kasi kapag nakasira pa kami, di ba? Dagdag pa rin. So, doon kasi pag sarili mo kasing bahay, pwede mong gawin. Pero pag nag-rent nga kayo, syempre limited na lang yung gagawin. Pero mostly naman, same pa din naman. Magiging na lang siguro, mas gagalingan this time. Araw-araw ka bang magbablog ulit? Hopefully. Kasi alam nyo ba guys, nagulat ako, sobrang okay ng views ko past 2 weeks. And natatakot ako na baka pag nag-stop akong mag-upload, is baka bumaba siya or hindi nakatulad na ngayon. So, I'm so happy and thankful and grateful and feeling blessed sa nanonood ng vlog sa akin ngayon kasi nakakatuwa. Ang taas ng views natin today and sobrang laking help niyan sa akin ngayon sa situation ko ngayon. Kaya mas lalo ako na-inspire na gumawa ng content at mag-upload everyday as much as possible na syempre may enjoy nyo din at the same time. So, ayun, I'm so lucky na meron ako sa inyo katulad nyo na naintindihan yung situation ko and ina-uplift din ako sa situation. Maraming salamat din sa mga basher dyan. May mga kitang comment. Dahil mo sa inyo. For sure, may ads sa lumabas dyan. So, nakatulong din kayo. So, thank you so much sa inyo. So, thank you so much. And sana magtuloy-tuloy lang. And pero ang plan ko is, hindi man ako matigil man siguro yung pag-everyday upload ko. Pero mag-upload ako kasi bukod sa kailangan, masaya ako dito. So, ayun. Since may kanya-kanya na kayong buhay ng mga BNT, ano naman ang plano mo para sa sarili mo bukod sa vlogging? Alam mo, isa sa mga plan ko talaga, actually bata pa lang ako, buhay pa si Kirid, dream ko na talagang magka-coffee shop. Kasi alam nyo naman ng karamihan sa inyo, I love coffee. I love coffee talaga. So, isa sa mga dream ko talaga yung magtatayo ako ng coffee shop, tapos super aesthetic, tapos at the same time, alam mo yun, super nakaka-enjoy kasi para sa akin yung gagawa ko ng coffee, ganyan. Kaya feeling ko, isa yun sa mga plan ko na gusto ko din ma-achieve siguro pag super na lahat, nalatag na. Isa yun sa mga next plan na gagawin ko is mag-business ng coffee shop. So, ayun. I'm so excited for that. Nung BNT member, ang nakita mo, makakasama mo hanggang pagtanda, maybe 1 or 2 BNT member. Kasama kong pagtanda. Feeling ko si Aye. Si Aye tsaka si Joben. Ay, arte kasi niya ni Joben eh. Maarte yung baklang yun eh. Pero siguro isa sa mga sure ko ngayon is si Aye. Kasi yun nga, wala na din kasama si Aye. So, syempre, pag wala nang kasama isa, dadamayan, ganyan, ganon. So, isa sa Aye sa mga naiisip ko na baka makasama ko in the future. Question number, ilan na ba ito? 11. 11. Sa'yo po ba ang bahay na bago or inuupahan niyo lang po? So, ayan, sobrang dami ding nagtatanong niyan sa akin. So, itong bahay namin, nasagot ko naman na kanina din, nabanggit ko na din. Itong bahay namin bago nilipatan is, iniupahan lang po namin siya, guys. Nire-rent lang po namin siya. Gawat,
Di kaya dito din ako lumipat same subdivision. May mga nagtanong kasi, lumipat nga same subdivision, so mahal pa din. So, nire-rent lang po namin to. Hindi po namin to pinagmamay-ari or pinasalo, hindi po. So, nagre-rent lang kami. And secondly, kaya dito muna din akong kumuha kasi yung community dito is kakilala na ni Mama, madami na siyang close. Sa panood nyo naman yan sa vlog, guys. Tinulungan nila kaming maglipat. And si William din, yung mga kaibigan niya dito din, close niya na din. Tapos yung school niya din, malapit lang din dito. Kumbaga, na ano na yung established na yung community. And pansamantala lang naman to, guys. Kasi nga, kailangan lang namin lumipat agad. But syempre, in the future nga yun, pag nakabili kami ng bahay or lupa man soon, ayun, mag-iiba kami, guys. Kaya, ayan, I hope nasagot ko and nagets nyo yung thoughts kung bakit same subdivision pa din at dito pa din kami lumipat ng bahay. So, nagets nyo ba, guys? So, and I'm so happy. Super thankful talaga sa mga kaibigan ni Mama na tumulong sa paglipat namin. Napadali talaga siya and napabilis siya. So, thank you so much. Isa kasi sa mga stress ko nung una na, shit, paano yan bang naglipat na kami? Paano ba ito? Ang dami naming gamit, yung ganun. And dahil nga sa mga kaibigan ni Mama, napadali. And sa mga impacta sister ko, kay Madam Ivan, kay Joben, kay Aye, ay sobrang laki ding help nila. Si Madam Ivan, todo buhat siya talaga nung naglilipat kami. Yung ibang clips, guys, hindi lang nakuhaan, pero kahit nung wala ng vlog, sobrang OA ni Madam sa pagbubuhat na para bang, hindi siya 35 years old. Si Mama Joben, support din siya sa akin sa pagbablog. Siya yung nagbibideo sa akin, nagpapairam siya ng camera. Si Aye din, nung nag-general cleaning, tinulungan niya malala din si Mama, sila naglinis ng baba. So, sobrang laking help talaga nila. So, ayan. Kaya soon, nagpaplano na kami mag-house blessing, guys. So, abangan niyo yan. If you have to choose your life, then or now, and why? Kung papapiliin ka daw sa dati mong buhay. Sabi niya, hindi ko naintindihan. Sabi niya na, brain freeze ako. Papapiliin ako before or now. Kung, kung mas madaling buhay, mas pipiliin ko yung before. Kasi mas madali talaga ang lahat before, nung mas bata ako. Kasi ang dami kong pera, ang dami kong savings, madali ang lahat. Tapos, andyan pa si Lloyd to help us. Alam mo yung ganun. Tapos, kaya sobrang dali lang. Ngayon kasi, kailangan mo talagang magkayod sa sarili mo. Pero okay din naman ako sa ngayon kasi dito mo mararamdaman na kailangan mo talagang kumilos, hindi mo kailangan dumepende sa iba, kailangan mong i-challenge yung sarili mo para ma-push ka sa button mo, and paano mo mapoprovide sa family yung needs nila. So, ayun, both naman, pero ayun nga, kung mas papapiliin ako, kung syempre, mas practicality, before. Dami kong pera nun, be. Paldo malala. Paldo talaga, be. Paldo talaga yung video ko nun, malala, be. Ngayon, ang close na lang talaga siya, be. Okay, last question na tayo. Pumiyok. Last question. Last question na tayo, Yam. GM, bilang Gen Z. Anong Gen Z? Gen Z. Gen Z? Gen Z. Gen Z. How do you handle stress? So, ayan. Syempre, madami ding mga viewers sa atin na mga bagets or mga teenager, ganyan. How I handle stress? Actually, hindi kasi ako yung parang ma-open na tao. Kala ko to kay William, kay Mama. Actually, kahit sa mga friends ko, kahit dyan kala job, hindi ako yung machika na, be, ganyan. Nung sinabi ko ang, be, alis na kami sa bahay, pinapaalis na kami, ganyan. Be, wala na yung bahay. Hindi ko sinabi sa kanila. Sinabi ko lang sa kanila nung maglilipat na ako. Kumbaga, sinabi ko sa kanila mga 2 weeks na lang kami sa bahay, maglilipat na. Doon ko lang sinabi sa kanila, guys, I need your help. Maglilipat ako. Kailangan namin ng tulong nyo. Ganun. So, ayun. Hindi talaga ako man open up ng problem ko kasi ayoko din siyang magamit against me. And at the same time, sometimes ayoko din ipakita yung vulnerability ko sa ibang tao. Ayoko makita nila yung weakness ko. Ayoko nila magamit nila yun sa akin. Kaya nagiging coping mechanism ko. Napapansin nyo ba ginagawa ko lang joke yung iba, ganyan. Kasi nga ayokong... Katulad nung video ni Madam Ivan na yung reading card, 'di ba parang emotional yun. Tapos yung mga tanong pa nun saktong-sakto sa sitwasyon ko, pero di ko pa nababanggit kasi sa inyo, 'di ba, na wala na kaming bahay. Dinadaan ko na siya sa joke kasi nga ayoko maano ng mga tao yung vulnerability ko. At the same time, gusto ko happy lang. And then, if kaya magawa ng solusyon privately, ayun, ganun akong tao. So, i-handle mo, kailangan mo ng mga friends mo na susuportahan ka, tutulungan ka, yung
friends mo na nandyan kahit sa lowest mo, hindi lang laging nasa highs mo, ganun. Kasi mahalaga yun. Alam mo ba, bukod dyan sa mga kaibigan kong impacta, may mga other friends pa akong nakakausap na parang pag alam kong parang sad ako, ganyan, i-chat ko lang sila, tapos i-comfort nila ako, okay na ako, gano'n. Mahalaga kasi yon yung comfort and yung support from your friends. Super halaga nun. Kaya I'm so thankful to them. And of course, syempre sa family mo din, manggagaling din yung support na yun sa kanila. Mahalaga din yun. So, surround yourself sa mga people na positive and hindi, alam mong makakatulong sa'yo. Hindi yung nandyan lang kapag masaya ka. So, yun yung tatandaan nyo. So, anyway, dumidilim na guys. Thank you so much for watching our vlog today. Huwag ka na magbasa ng comment dyan. So, thank you so much, Yam, sa pagsama sa ating video today. Nasubok ba yung pagbabasa mo? Hindi. Marunong ka ba magbasa ba? Malamang. Malamang ba? So, ayun guys, comment down below kung ano pang gusto nyo yung vlog na gawin natin. Bukas abangan nyo yung vlog natin. Pero mag-comment kayo mga content yung pang gusto gawin natin dyan. So, thank you so much sa panood ng vlog ko. Kung na-enjoy nyo, kung naman mag-like, share sa video na to, at mag-share na kayo sa akin channel, George Condesa. Ay, Emma Condesa. Hanggang sa muli. Paalam. Blaga!